Kami po ay mag-uulat tungkol sa kaibahan ng Tagalog, Pilipino at Filipino. Ngunit bago ang lahat ay nais namin ipakilala ang aming mga sarili. Ako nga pala si Binibining Rose Ann Obilita, kasama ko si Binibining Malalay and Colin May at Binibining Janice Romano. Ngayon ay ating isa-isahin ang tungkol sa Tagalog, Pilipino at sa kasalukuyan ay naging Filipino. Una ay ang Tagalog. Ang wikang Tagalog ay malawakang ginagamit sa National Capital Region o Metro Manila. Gayon din sa rehiyong Katagalugan kasama ang Bulacan, Batangas, Cavite, Rizal, Laguna, Quezon, Mindoro, Marinduque at malaking bahagi ng Palawan. So alam naman natin na ang wikang Tagalog ito ay ang malawakang ginagamit sa parte ng Manila, lalong-lalo na sa Luzon. So, ang wikang Tagalog ay ginagamit ito lalong-lalo na sa panahon ng mga Rebolusyong Pilipino. Sa Rebolusyong Pilipino ay pinangunahan ito ni Andres Bonifacio, kung saan ang wika ni Andres Bonifacio ay Tagalog din. At sa pamumuno din ni Emilio Aguinaldo sa Biak na Bato, na kung saan ay nagsasaad dito na ang wikang Tagalog ay bilang opisyal na wika ng pambansa. Noong 1877 ay idineklara ni Pangulo Manuel L. Quezon kung saan siya ang ama ng wikang pambansa na ang wikang Tagalog ay bilang wikang opisyal ng Pilipinas. Ang Tagalog ay opisyal na kinilala ni dating Pangulong Manuel L. Quezon bilang batayan ng wikang pambansa noong Disyembre 1937 at sinimulan itong ituro sa mga paaralan sa buong kapuluan noong 1940. Ang wikang Tagalog ito ay nagiging daan kung saan ay nagkakaisa ang mga Pilipino at nakakaroon ng isang layunin upang labanan ang kapang-abusong Espanyol. Ito ay ginagamit sa pagsusulat at pagbibigay kahulugan ng mga batas na ipinapatupad ng pamahalaan. Kahit noong panahon ng Rebolusyong Pilipino ay mayroon ng mga wikang kumon o mga pangunahing wikang kumon tulad lamang ng Bicol, Cebuano, Kapampangan, Pangasinan, Waray, Tagalog at iba pa na kung saan ito ay nagbibigay ng mahalagang papel sa pagkakaisa, pagtutulungan at pag-uorganisa upang makabuo ng wikang pambansa. Ngayon ay dumako naman tayo sa kasaysayan ng Pilipino. Noong Agosto 1959, sinimulang tawaging Pilipino ang Tagalog sa utos ng dating kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon na si Jose Romero. Sinasabing isinagawa ito upang mapawi ang isip regionalista. At dahil na rin sa ang bansa natin ay tinatawag na Pilipinas, normal lang na tawaging Pilipino ang pambansang wika tulad ng mga pangunahing lingwahe sa daigdig na kung ano ang bansa ay siya rin tawag sa wika. So ayon sa ating dating kalihim na si Jose Romero, na kung saan ayon sa kanya ay kung ano ang bansa ay siya rin ang wika ng bansa. Ngunit dahil maraming Pilipino ang gumagamit ng iba pang mga katutubong wika, ang pagpili ng pambansang wika na nakabatay sa Tagalog ay nanatiling pinagtatalunan ng marami. Dahil ang wikang Pilipino ay bago pa man pinalitan ang wikang Tagalog sa wika Pilipino ay dahil sa pagbabago na ating lipunan at politika at sa pangunahing paunlarin at pagyamanin ang nabubuong wika ng ating bansa. At dahil dito, ang pagbabago ng katawagan sa wikang pambansa ay bunsod na pagbabago at sa pangailangan ng lipunan. Lumitaw na magkaldong ang bituka ng Tagalog at Pilipino bilang wikang pambansa. Ang wikang Pilipino ay tumutukoy sa wikang pambansa batay sa Tagalog. Ayan na nga sinabi ni Pangulo ay sa ating kalihim na Kagawaran ng Edukasyon kung ano ang bansa ay siya rin ang wika ng bansa. Tapos na nating talakayin ang Pilipino, ngayon ay dumako naman tayo sa Filipino. Unang na lahat sa Ligang Batas ng 1973, ang konsepto ng isang wikang palahat na tinawag na Filipino. Nakasaad sa Saligang Batas, ang batasang pambansa ay dapat gumawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at formal na adatsyon ng isang wikang pambansa
na tatawaging Filipino. Sa kasalukuyan, ang wikang Filipino ang ginagamit bilang wika ng komunikasyon sa buong kapuluan sapagkat isang wikang buhay, mabilis ito umunlad sa paraan ng paggamit ng iba't ibang pook at sitwasyon. Ito ay nililina sa iba't ibang antas ng pagsasaliksik at talakayang akademiko sa paraang maugnayin at mapanghalina. Okay, bakit nga ba ang Filipino ang gamit sa panturo sa mga asignatura? Una, ituturo ito bilang isang subject o aralin na bahagi ng kurikulum sa elementarya at sekundarya. Ikalawa, gagamitin ang Filipino bilang wikang panturo sa mga tiyak na subject o wikang panturo sa mga aralin na iniatas sa patakaran bilingual noong 1974 at 1986. Kinakailangan matutuhan ang Filipino bilang isang wikang may sariling kakayahan upang magamit ito sa pagkatuto ng iba pang subject na itinuturo sa Filipino at magiging tulay din ito sa pagkatuto ng Ingles sa pangalawang wika ng mga mag-aaral. Mas mabisa ang pagkatuto kung nabibigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral na mag-isip, magpalit ang foro, tumanggap ng ideya mula sa iba. Ikalawa, ang pagkakaroon ng integrasyon sa mga kasanayan at gawain sa pagtuturo ng wika. Natapos na nating talakayan kung ano ba ang kasaysayan ng Filipino at Tagalog. Ngayon naman ay ating tutunghayan kung ano ba ang pagkakaiba, pagkakatulad ng Filipino at Tagalog. Para sa inyo, ano ba ang kaibahan ng tatlong iyon? Filipino at Tagalog. Okay. Narito ang pagkakaiba ng Filipino at Tagalog. Una ay ang Pilipino ay itinakdang tawag sa mga taong mamamayan sa Pilipinas. Ito ang tawag sa lahi natin. Kung pagbabasihan natin o kung gagawa tayo ng mga halimbawa, tayo na nanirahan dito o tayo na ipinanganak dito sa ating bansa ay tinatawag na Pilipino. Tinatawag ang mga lahi natin bilang Pilipino na may dugong Pilipino. Sunod naman ay ang Filipino. Ito ang tawag sa asignaturang pinag-aaralan natin. Kung sa Ingles ay ang asignatura ay tinatawag na subject in Filipino. Sa pagbabahagi kanina ni Binibining Romano na ang Filipino ay atin na napag-aralan mula ng elementarya, sekundarya at kolehiyo. Ito ay isang asignatura na tinuturo ng ating paaralan. Ito ay may layunin na mapabuti at mapaunlad o mapalawak ang kaalaman ng mga mamamayan sa ating wika at kultura. Ngayon naman ay ating tatalakayin kung ano naman ang pagkakaiba ng Tagalog. Ito ay ang pambansa nating salita. Okay, ito ang kaibahan ng Filipino sa Tagalog. Ang Filipino ay ang pambansa nating wika. Iba naman ang Tagalog dahil ito ay ang pambansa nating salita. Iba ang wika sa ating sinasalita. Pangunahing wika ng Republikang Pilipinas na sinasalita ng mga taga-Hilagang Kapuluan ng Mariana. Naiintindihan niyo lang ba kung ano ang pagkakaiba ng tatlong Filipino at Tagalog? Okay. Dumako naman tayo sa pagkakatulad ng Filipino at Tagalog. Okay. Alam niyo ba ang pagkakatulad ng tatlong ito? Okay. Ang Filipino ay naging wikang opisyal noong taong 1943.
Ito ay batay sa Tagalog, ngunit may mga dagdag na salita mula sa iba't ibang wika sa Pilipinas. Ang Pilipino ay ginagamit sa mga opisyal na transaksyon ng pamahalaan at sa edukasyon. Nang maging opisyal ang Pilipino noong taong 1943 ay ginagamit na ito sa ating pamahalaan kapag sila ay may transaction sa loob o kaya naman ay ginagamit nito sa ating kapag mayroong mga ginagawa sa loob ng pamahalaan. Ginagamit din ito sa ating pang-edukasyon. Ang kaibahan ng Pilipino nga lang ay ito ay Tagalog, ngunit may mga mga dagdag na salita. Katulad na lamang ng kapag ikaw ay nagsasalita ng Tagalog, mayroong mga dagdag na salita katulad na lamang ng hindi gaynon or kaya naman waray o tauso. Sunod naman ay ang Filipino. Ang Filipino ay isa pang termino na tumutukoy sa mga mamamayan ng Pilipinas at sa kanilang kultura. Okay, ito yung ibang salita ng mga ito ay iba pang termino o salita na tawag sa ating mga Pilipino. Pamilyar ito. Ito ay ang version ng salitang Pilipino na mas pamilyar sa mga dayuhang wika at mas madaling maunawaan ng mga nagsasalita ng Tagalog. Okay, napagkasunduan. Ito ay ang Filipino ay ating pambansang wika dahil ito ay napagkasunduan ng mga matataas na mga tao na gamitin bilang pangunahing wika natin sa ating bansa. Sunod naman ay ang Tagalog. Ito ay wikang natural noong taong 1565 sa saligan ng wikang pabansa na siyang pinakamalaganap na sinasalita sa ating mga katutubong wika at sinasalita mga naninirahan sa Katimugang Luzon. Kung inyong natatandaan ng Revolusyon ng Pilipino, ang Tagalog ang pinakamalaganap, pinakagamit na wika. Kaya ito ay ang pinakamalaganap na wika dahil wika sa ating bansa dahil ito ay ang mas naunawaan ng mga tao. Yan naman po.